Marami ngayon ang naguluhan sa mga netizens kung patungkol nga ba kanino ang liham ni JM. May mga nagsabi kasi na para kay Fiang at may iilan ding nagsabi na para kay Jazz. Pero may mga nag-elaborate na kay Jazz nga patungkol ang liham na yun. At dahil dyan, nag-react ang Ibarra family. At ito yung sinabi ni Lander na kapatid ni JM. Hindi siya ma-vocal pagdating sa feelings niya kasi gusto niya, ginagawa niya. What we've seen on how Kuya really took good care of Yang is the way he really took good care of his ex before. Kaya naintindihan ng lahat ngayon kung bakit ipinaglaban ng Ibarra family ang JM Fiang. At ito naman yung naging komentaryo sa naging liham ni JM kung kanino nga ba ito. Simula siya na walang masyadong imik sa loob ng bahay ni Kuya. Pagkat inako niyang mahiyain nga naman siya. Ngunit sa paglipas ng mga araw ay nakagaanan niya ng loob sina Binsoy at Dylan. Si Binsoy na nanatiling matalik niyang kaibigan hanggang sa huli. Pero sa unang nominasyon nga ay si Jazz ang nagbigay ng 2 puntos kay JM dahil sa valid naman ang dahilan na kadalasan siyang nabuzzer pagkat hindi nagiging maingat sa mga sinasalita. Na nagbigay din ng malaking pagtataka sa binata nitong linggo at mas lalo siyang nabahala na isa pala si Jazz sa nagbigay ng puntos. At sa lahat, bakit kay Jazz ka may pagtataka? Ngunit kanya rin daw itong naintindihan bagamat hindi pa sila ganun kalapit sa isa't isa. Ika nga niya kay Rain, isang tanong, isang sagot. Silang mag-usap at kaya siya bumaling kay Binsoy dahil nahihiya siya kay Jazz. Bakit nga ba hindi agad sumuporta ang family ni JM sa kanila ni Jazz? Sinubaybayan ko talaga ang Pinoy Big Brother na kapag may napapansin akong may kaugnayan sa kanila ay tinignan ko ang kanilang Facebook profile hanggang sa makaabot ako sa profile ng mama ni JM. At yun ang mga panahon na nagkaroon na ng unang nominasyon at binigyan nga ni Jazz ng 2 puntos ang kaniyang anak. Sa totoo lang, ayokong idawit ang pamilya nila pero wag niyo sana mamasamain. Ito ay para magbigay linaw lang sa ating pagtataka. Bilang nanay siguro, nasaktan lang din siya at valid din naman yung naramdaman niya. Yung post kasi parang patungkol sa pagsakay ni Jazz sa taksuhan nila ni JM. Pero bakit nagbigay ng 2 puntos? Parang sumakay ka sa laruan para mag-ingay ang ibang housemates pero bakit minasama ni JM? Pwede niyo po akong itama kung medyo mali pero ito lang kasing naalala ko lalo na at hindi ko rin gaano ang binigyan pansin nito noon. Kaya simula noon, iba na rin naging tingin nila kay Jazz at kailanman ay hindi sila sumuporta kay JM para kay Jazz na mas lalong sumidhi nang dumating si Fiang at iyon na ang bukal nilang sinusuportahan ang JM Fiang. Gayon pa man, iba ang nakikita natin kaysa kabuuang nangyayari sa loob. Pero hindi rin lingid sa kaalaman natin na sa kanilang pananatili ay patuloy ang panunukso sa kanila lalo na nang umamin si Jazz na hinahangaan niya ang pisikal na kaanyuhan ng binata. Hanggang marahil medyo nakagaanan na nila ang loob ang isa't isa. Ayon nga kay Jazz, nung unang mag-usap sila ni Colette at Dylan, kinaumagahan matapos silang malasing, hindi naman niya talaga gusto si JM. Sabi nga ni Dylan, sa una hindi. Dahil sa patuloy na panunukso, kaya yung bero nila ay medyo naging totohanan dahil unang-una may paghanga na si Jazz. Paano nag-umpisa ang paghanga ni JM? Una pa lang napansin ko na magaling siya maglaro in a positive way or sabihin nating madiskarte at matalino, hindi iyon maikakaila. Dahil nga ang pinasok niya ay kanyang pangarap, sinubukan niyang kontrolin ang kanyang nararamdaman. Sa una nga sumakay siya sa biruan at tuksuhan dahil daw isa yon sa nakapagpasaya at nakapagpaaliw sa kanila sa loob. Pero hindi maikakaila na humanga na siya kay Jazz dahil pagkatapos nila magkaroon ng open forum, nabanggit niya ang kanyang pagsang-ayon sa mga ibinatong idea at mindset ni Jazz. Marahil humanga siya sa katalinuhang taglay ng dalaga. Sa takot na mas lalo niyang makagaanan ng sobra si Jazz, at manaig ang puso kaysa utak na baka maging hadlang sa pagkamit na kanyang pangarap, mas pinili niya si Fiang kaysa kay Jazz sa balsa task. Naayon din dati sa isa sa mga housemates, baka hindi niya pinili si Ate Jazz dahil baka tuluyan siyang ma-fall.
Ang akala niyang tagumpay sa pagpili kay Fiang ay mas lalo pang nagpasidhi ng kanyang emosyon dahilan sa silos. Naalala niyo si Jaren at Colette? Nang pagmasdan nila si JM, ang sabi ni Colette, tingnan mo si JM, hindi makatingin kay Ate Jazz at Dylan dahil sa silos. Sa tingin niyo, makakapagsabi si Colette ng ganon kung walang nahalata? Nang mag-holding hands si Jazz at Dylan, kanya rin itong pinuna. Sa dami ng magpartner, ng panahon na yon, bakit si Jazz lang ang kanyang pinuna? At simula noon ay hindi niya na pinansin si Jazz hanggang sa nasabi ni Fiang sa kanya na nababahala si Jazz bakit hindi na siya pinapansin ni JM. Nainamin niya nang malasing sila, kaya hindi niya pinansin dahil sa selos. Magsiselos ka ba kung wala kang paghanga or nararamdaman sa tao? Maliban sa pag-amin niya kay Kuya ng kanyang totoong naramdaman sa dalaga, ay nasabi rin ni Binsoy, alam ko naman Kuya na may pagtingin na sila sa isa't isa. Binsoy's JM's best friend. At ayon sa kanila, sandigan nila ang isa't isa na nagkikwento na halos lahat ng bagay. Kaya alam ni Binsoy ang real score ng dalawa. If you read between the lines, kaya masasabi kong nasa pagkakaintindihan na nga sila ni Jazz. Kumbaga, mutual understanding. Kaya maliban sa katalinuhan ng dalaga, palagi niya ring bukang bibig ang kagandahan nito. Palagi siyang namamangha kay Jazz, lalo na kapag nakaayos o nakaporma ito. Iba nga naman sa personal kaysa sa register sa kamera, kaya palaging sinasabi ng mga taong nakakakita kay Jazz sa personal na naiintindihan namin bakit nagkakagusto si JM kay Jazz kasi sobrang ganda at ang liit ng mukha. Totoo ngang layunin ni JM sa pagpasok sa bahay ni Kuya ang makamit ang pangarap, lalo na para sa pamilya at maipagpatuloy ang naudlot na pag-aaral. Kaya sa liham na sinulat niya, inisa-isa niya ang mga bagay, karanasan, aral at mga taong naging dahilan sa paghubog at paghulma na kung sino na siya sa kasalukuyan. Sa bandang huli ay ang paghanga niya sa isang tao. Bagamat ang pakay niya ay para sa sarili at pangarap lamang, ngunit sa hindi inasahang pagkakataon ay nakatagpo pa siya ng taong kanyang hahangaan at muling mabuhay ang kanyang naidlip na puso matapos masaktan sa kanyang huling karelasyon na kanya na lamang ipinapasa Diyos. Ika niya, biruin mo sa lawak ng mundo, sa dami ng tao, dito pa tayo nagtagpo sa bahay ni Kuya. Kaya matuloy man o hindi ang naudlot niyong panandaliang paghanga at pagpapahalaga sa isa't isa, JM at Jazz, sana'y manatili ang lahat ng inyong nabuong alaala at saya sa loob ng bahay ni Kuya. Ngunit dalangin din namin na sana'y maghatid ng liwanag at kislap ang mga bituin sa langit sa inyong mga landas na akayin kayo sa inyong muling pagtatagpo at pagpapatuloy ng anumang naudlot na paghanga at pagpapalaga na malimit na sa mapanghusgang mga tao. At sa post na ito, marami agad ang umalma sa mga supporters ng JM Fiang. Naayon pa sa kanila, nainggit lang siya kay Fiang. Buhat ng piliin ni JM si Fiang, doon siya nagka-interest kay JM at sinabi talaga ni Jazz yun na nagka-crush siya kay JM. Dati hindi naman talaga na-appreciate ni Jazz si JM at kay Dylan siya naging clingy. May halong inggit nga lang si Jazz kay Fiang kaya siniraan niya ito about clingy issue at pati sa manliligaw niya sa labas. Hindi lang nagmamahal kay Fiang at yung mga supporters niya ang nag-react sa post na to, pati na din ang family ni JM. Kaya ito ang sabi ng kapatid ni JM na si Lander na hindi daw vocal sa kanyang feelings ang kanyang kuya. Mas pinili daw nito ang sagawa at yun yung nakikita nila na mga kilos ni JM sa loob ng bahay ni Kuya na pinapakita kay Fiang na parang yun yung ginagawa nito sa kanyang ex noon. Kaya guys, matapos man ang Pinoy Big Brother, meron pa rin tayong abangan sa JM Fiang or sa JM Jazz kung sino nga ba ang piliin ni JM paglabas niya sa bahay ni Kuya dahil ang totoong laban pagkatapos ng Big Night. So yun muna yung pa-update natin guys, and again this is Villas TV. Thank you for watching.